Sa bawat baryo sa Pilipinas, may mga pamahiing ipinapasan ng matatanda sa susunod na henerasyon. May ilan na pinagtatawanan lamang, pero mayroon ding mga hindi kailanman sinusuway, lalo na kapag may pinapagawang bagong bahay. Isa na rito ang oro, plata, mata. Kapag natapos na ang hagdan ng bahay, hindi ito basta inaakyat. Binibilang muna ang bawat baitang hanggang inuulit ang tatlong salita. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Isang salita sa bawat baitang. Kapag ang pinakahuling baitang ay tumapat sa oro, pinaniniwalaang magiging masagana ang pamilya, magiging maayos ang kabuhayan at maraming biyayang darating. Kapag sa plata naman tumapat, tapat lamang ang buhay. Hindi man marangya, hindi rin maghihirap. Pero kapag ang huling baitang ay nagtapos sa mata, maraming matatanda ang nagsasabing huwag nang ituloy ang hagdan. Dapat daw dagdagan o bawasan ng isang baitang dahil ang mata ay hindi raw simpleng kamalasan. Sinasabing ang bahay na nagtatapos sa mata ay para bang may inaanyayahang trahedya. Hindi man agad, ngunit unti-unti raw itong sisirain ang mga nakatira rito. Magkakaroon ng sunod-sunod na aksidente, pag-aaway, pagkawala, at kung minsan ay kamatayan. Walang makapagpatunay kung totoo ito. Pero wala ring gustong sumugal. Hindi iyon pinaniwalaan ng magpipinsang sina Miguel, Hana, Carlo, Bea, Jessa, at ang pinsan nilang si Ryan. Nagbakasyon silang lahat sa bagong tayong bahay ng kanilang lolo Ramon sa isang liblib na bayan sa Quezon. Napansin agad ni Hana ang kakaibang katahimikan ng lugar. Parang wala akong naririnig na aso. Wala rin akong naririnig na kuliklig, sagot ni Bea. Tumawa si Carlo. Arte nyo, probinsya lang to. Habang ipinapakita ni Lolo Ramon ang bahay, napatigil siya sa paanan ng hagdan. Tahimik niyang tinitingnan yon. Napansin iyon ni Miguel. Lo, may problema ba? Ngumiti lang ang matanda. Wala, halika. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang matandang kapitbahay na si Aling Pasing. Pagkapasok pa lamang niya, agad siyang napatingin sa hagdan. Namutla siya. Hindi ba nyo to binilang? Nagkatingin na silang lahat. Bakit po? Tanong ni Hana. Lumipat ang matanda. Isa-isa niyang tinapakan ang bawat baitang. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Paulit-ulit hanggang sa pinakahuling baitang. Huminto siya. Napapikit. Sus, Mariosep, nasa mata ang huling baitang. Biglang natahimik ang sala. Tumawa si Carlo. Pamahiin lang yan ay. Ngunit ngumiti ang matanda. 2 pamilya na ang namatayan dahil sa parehong bilang ng hagdan. Lalong natawa si Carlo. Nagkataon lang yun. Hindi na nakipagtalo si Aling Pasing. Bago siya umalis, isa lang ang sinabi niya. Kapag may narinig kayong umababa ng hagdan sa kalagitnaan ng gabi, huwag na huwag kayong lilingon. 12:00 ng gabi, nagising si Hana dahil sa mabibigat na yabag. May bumababa mula sa ikalawang palapag. Akala niya, isa lang sa mga pinsan niya. Pero nang silipin niya ang hallway, lahat sila ay mahimbing na natutulog. Patuloy pa rin ang mga yabag. 1,
dalawa, tatlo, hanggang sa tumigil ito sa pinakahuling baitang. Kasunod noon, may narinig siyang mahinang bulong. Parang may nakatayo mismo sa ibaba ng hagdan. At iisa lang salita lang ang paulit-ulit nitong sinabi. Mata. Kinabukasan, wala nang naniwala sa nangyari kay Hana. Hanggang sa may isang bagay na napansin si Miguel. May maputik na bakas ng paa sa hagdan papunta sa itaas. Pero wala namang umanong lumabas ng bahay buong magdamag. Kung walang umakyat, sino ang nag-iwan ng mga bakas na yon? Kinabukasan, wala ni isa sa kanila ang nagsalita tungkol sa mga bakas ng putik. Nang tingnan nilang mabuti, nagsimula ang mga yapak sa mismong paanan ng hagdan. Isa-isa itong paakyat hanggang sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay bigla na lamang nawala. Parang may taong naglakad, pero hindi na bumaba. Siguro pusa lang yan, sabi ni Carlo habang pinupunasan ang mga bakas. Tingnan mo nga, ang laki, sagot ni Hana. Mukha bang paa ng pusa yan? Hindi na sumagot si Carlo. Habang kumakain sila ng almusal, muling binanggit ni Lolo Ramon ang pamahiin. Noong ginagawa ang bahay na to, anya, sinabihan ko ang karpentero na siguraduhin hindi sa matatapat ang huling baitang. Bakit ganon nangyari? Tanong ni Miguel. Napabuntong hininga ang matanda. Nagkamali ang bagong trabahador nang mapansin namin tapos na ang buong hagdan. Sabi ko ipabago, sabi ng kontraktor. Dagdag gastos lang daw. Pamahiin lang naman. Tapos, naniwala ka? Tanong ni Bea. Hindi. Sandaling tumahimik si Lolo Ramon. Hanggang sa isang linggo matapos maitayo ang bahay, natagpuan kong patay ang isa sa mga mason. Nagkatinginan silang lahat. Nahulog? Muling umiling ang matanda. Nasa paanan siya ng hagdan, pero walang bali ang katawan. Parang bigla na lang huminto ang puso niya. Biglang natahimik ang mesa. Isa lang yun, Lo. Baka inatake lang. Mabilis na sabi ni Ryan. Umiti lang ang matanda, ngunit halatang pilit. Pagsapit ng gabi, nawala ng kuryente ang buong baryo. Habang nagsisindi sila ng kandila, napansin ni Miguel na nawawala si Carlo. Nasaan na naman yon? Aakyat lang daw sa taas para kunin ang charger niya, sagot ni Bea. Lumipas ang 5 minuto, 10, 15. Hindi pa rin bumababa si Carlo. Ang tagal naman. Umakyat si Miguel. Tahimik ang buong ikalawang palapag. Nakaawak ang pinto ng kwarto ni Carlo. Carlo? Walang sumagot. Pagpasok niya, walang tao. Ngunit bukas ang bintana. At sa sahig, may mga basang bakas ng paa papunta sa hagdan. Sinundan niya ang mga iyon. Habang pababa siya, bigla niyang narinig ang isang mahinang tawa. Hindi niya matukoy kung lalaki ba o babae. Pagdating niya sa ibaba, nandoon si Carlo. Pawis na pawis, maputlang maputla. Pre, saan ka galing? Sigaw ni Miguel. Hindi agad nakasagot si Carlo. Nakatitig lang ito sa hagdan. May tumawag sa pangalan ko. Lingon daw ako sa likod. Lingon ako sa huling baitang. Lingon ako sa mata. Nanginginig ang buo niyang katawan. May nakita ka? Tanong ni Hana. Unti-unting tumulo ang luha ni Carlo. Mahina siyang tumango.
May taong nakatayo sa taas ng hagdan. Nakangiti pero parang kilala ko siya. Bago pa niya masabi kung sino, bigla siyang napahawak sa dibdib. Umandusay siya sa sahig habang hirap na hirap huminga. Nagkagulo silang lahat. Nang dumating ang doktor kinabukasan, iisa lang ang sinabi nito. Wala akong nakitang dahilan. Malusog ang puso niya, pero para siyang namatay sa matinding takot. Habang inilalabas ang bangkay ni Carlo, may isang taong nakatayo sa ikalawang palapag. Tahimik lang. Pinagmamasdan sila. Pagsilip ni Hana, mabilis tong naglaho. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Hindi multo ang nakita niya. Dahil bago ito mawala, may kumislap na metal na parang hawak nitong kutsilyo. Kung tao ang nasagdan, bakit hinayaan niyang isipin ng lahat na isinumpa ang bahay? Sino ba talaga ang nagtatago sa dilim? King usap-usapan sa buong baryo ang biglaang pagkamatay ni Carlo. Halos lahat ay iisa ang sinasabi. Sinumpa ang hagdan. Ilang kapitbahay pa nga ang tumangging pumasok sa bahay. May ilan ding nagmungkahi na ipagiba ang hagdan at ipagawa itong muli. Pero tumutol si Lolo Ramon. Isang pamahiin lang yan. Kahit sinabi niya iyon, halatang hindi na rin siya mapakali. Makalipas ang 2 araw, nagpasya ang iba na umuwi. Ngunit pinigilan sila ng malakas ng bagyo. Bumagsak ang isang malaking puno sa kalsada, kaya hindi makalabas ang kahit anong sasakyan. Napilitan silang manatili sa bahay. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, muling narinig ang mabibigat na yabag. Sa pagkataong iyon, hindi lamang si Hana ang nakarinig, pati sina Miguel, Bea, Jessa at Ryan. Lahat sila ay sabay-sabay na lumabas ng kani-kanilang silid. Tahimik silang nagkatinginan. Narinig niyo yun? Bulong ni Bea. Tumango silang lahat. Dahan-dahan silang sumilip sa hagdan. Walang tao, pero patuloy ang mga yabag. Parang may isang taong dahan-dahang bumababa, kahit walang nakikita. Biglang namatay ang ilaw. Napasigaw si Bea. Pagbalik ng kuryente, makalipas ang ilang segundo, nawala si Jessa. Jessa? Nagiwa-hiwalay sila sa paghahanap. Si Miguel ay umakyat sa ikalawang palapag. Si Raya naman ay tumakbo papunta sa likod ng bahay, habang si Hana at Bea ay naghanap sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, may narinig silang malakas na sigaw. Nandito siya! Nagmadali silang umakyat. Natagpuan nila si Jessa sa pinakamataas na baitang ng hagdan. Nakaupo siya, nanginginig, namumutla, parang wala sa sarili. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na papel. Ano nangyari? Tanong ni Miguel. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang nakatitig sa huling baitang. Unti-unti niyang inabot ang papel. Nakasulat doon, gamit ang pulang tinta. Hindi ang hagdan ang pumapatay. Napatingin silang lahat sa isa't isa. Bakit may magsusulat nito? Tanong ni Bea. Hindi pa sila nakakabawi. Nagsalita si Jessa sa nanginginig na boses. May humawak sa bibig ko. Akala ko multo. Pero mainit ang kamay niya. Natahimik ang lahat. Kung mainit ang kamay, ibig sabihin tao. Nang gabing iyon, hindi na natulog si Miguel. Napansin niyang may isang paris ng putikang bota sa likod ng bahay. Hindi iyon pag-aari ng kahit sino sa kanila. Kung iyon ang akala niya. Kinabukasan, habang natutuyo ang mga sapatos sa may beranda dahil sa ulan, napansin niyang may isang paris ng pare-pareho
ng bakas ng paa sa hagdan. Tahimik niyang sinukat ang laki nito. Pagkatapos, isa-isa niyang tiningnan ang sapatos ng bawat kasama. Hanggang sa may isang pares na eksaktong tumugma. Hindi siya nagsalita dahil kung tama ang hinala niya, hindi sumpa ang kasama nila sa bahay. May mamamatay taong natutulog sa iisang bubong kasama nila. Pero sino sa kanila ang matagal nang naghihintay ng pagkakataong pumatay? Magdamag na hindi nakatulog si Miguel. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pares ng putikang bota na nakita niya sa beranda. Kabisado niya ang sukat ng bakas ng paa sa hagdan at sigurado siya may katugma iyon sa isa sa kanila. Ngunit hindi siya nagsalita. Paano kung mali siya? Paano kung tuluyan lang niyang pag-awayin ang pamilya? Kinabukasan, dumating ang pulis upang imbestigahan ang pagkamatay ni Carlo. Wala silang nakitang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang nawawalang gamit. Wala ring malinaw na dahilan kung bakit tila namatay ito sa matinding takot. Ngunit may isang bagay na napansin ng pulis. May taong paulit-ulit na umaakyat at bumababa sa hagdan tuwing gabi. Pare-pareho ang sukat ng yapak. Iisang tao lang. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Kung ganon, matagal na kasama ng pamilya ang taong iyon. Nang gabing iyon, nagpasya si Miguel na maglagay ng maliit na kamera sa sala na nakatutok sa hagdan. Hindi niya ito ipinaalam kahit kanino. Bandang 12:00, muling narinig ang pamilyar na yabag. Hindi siya lumabas. Hinintay niyang matapos ang ingay. Pagdating ng umaga, agad niyang binuksan ang kuha ng kamera. Sa unang ilang minuto, wala. Tahimik ang hagdan. Pagdating ng 12:30, may isang taong lumabas mula sa madilim na bahagi ng hagdan. Nakaitim, may suot na hood. Dahan-dahan itong umakyat, huminto sa huling baitang. Pagkatapos, parang may hinihintay. Hindi makita ang muka. Biglang nagloko ang kamera. Nagkaroon ng static. Pagbalik ng video, wala na ang tao. Pero may naiwan. Isang maliit na singsing sa huling baitang. Napakunot noo si Miguel. Pamilyar iyon. Nakita na niya iyon dati. Pero hindi niya maalala kung kanino. Habang iniisip niya iyon, napansin niyang nawawala si Lolo Ramon. Nagkagulo silang lahat sa paghahanap. Hanggang sa narinig nila ang mahinang ungol mula sa lumang bodega. Binuksan nila ang pinto. Nandoon si Lolo Ramon. Nakatali ang mga kamay. May sugat sa ulo. Buhay pa, sigaw ni Bea. Agad nila itong tinulungan. Pagkamulat ng matanda, nanginginig itong nagsalita. Hindi multo. Kilala ko ang umatake. Lumaki siya sa pamilyang ito. Pero bago pa niya mabanggit ang pangalan, may malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Pag-akyat nila, wala ng tao. Ngunit nawawala na rin ang kamera. Kasabay ang memory card. Nang gabing iyon, habang tahimik ang lahat, napansin ni Miguel ang isang bagay. May bahid ng putik sa laylayan ng pantalon ng isa sa kanilang mga kasama. Kaparehong putik na galing sa likod ng bahay. Hindi siya nagsalita, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa sumpa o oro plata mata.
Mas natatakot siya sa katotohanang ang taong matagal na nilang pinagtitiwalaan ang siyang unti-unting pumapatay sa kanila. Ngunit bakit? Ano ang tunay niyang motibo at sino ang huling target niya? Tahimik ang buong bahay. Wala nang gustong matulog. Lahat ay nagtipon sa sala habang ang hagdan ay tila mas madilim kaysa dati. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas habang hinihintay nila ang pagsikat ng araw. Palihim na kinausap ni Miguel ang pulis. May hinala na ako. Huwag niyo munang ipalata. Tumango ang pulis at nagtago kasama ang isa pa niyang kasamahan sa likod ng bahay. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, muling narinig ang pamilyar na tunog. Lahat ay napatingin sa hagdan. Mula sa dilim ng ikalawang palapag, may isang taong nakasuot ng itim na hoodie. Ang dahan-dahang bumaba. Bit-bit nito ang isang mahabang kutsilyo. Na makababa ito sa huling baitang, mabilis nitong sinugod si Miguel. Ngunit bago pa man tumama ang kutsilyo, "Pulis, huwag kikilos." Sabay-sabay na nagsilabasan ng mga ito. Nagulat ang nakahood. Sinubukan nitong tumakas. Ngunit nadapa ito sa mismong huling baitang ng hagdan. Nahulog ang kutsilyo. Natanggal ang hood. At halos mawala ng hininga ang lahat. "Ryan?" Hindi makapaniwala si Hana. Ang tahimik, ang palabiro, ang pinsang laging handang tumulong, siya pala ang taong matagal na nilang hinahanap. Napayuko si Ryan. Unti-unti siyang natawa. Isang malamig at nakakakilabot na tawa. Ang dali niyong maniwala sa pamahiin. Wala na masumpa ang hagdan. Kayo lang ang gumagawa ng sarili niyong multo. Napuno ng luha ang mga mata ni Lolo Ramon. "Bakit mo ginawa to?" Mahigpit na kinuyom ni Ryan ang kamao. "Habang lumalaki tayo, ako ang laging ikinukumpara. Si Carlo ang paboritong apo. Si Miguel ang matalino. Si Hana ang mabait. Lahat kayo may halaga. Ako, kapag may kailangan lang." Lumabas lahat ng ikinikimkim niyang galit. Nalulong siya sa inggit. At nang malaman niyang nakataon sa mata, nagtapos ang hagdan. Nagkaroon siya ng perpektong plano. Tuwing hating gabi, nagsusuot siya ng itim. Siya ang gumagawa ng mga yabag. Siya ang naglalagay ng mga bakas ng putik. Siya ang nagsusulat ng mga mensahe. Siya ang bumubulong sa dilim. Alam niyang kapag natakot ang isang tao, lahat ng kakaibang bagay ay isinisisi nito sa sumpa. Si Carlo ay hindi namatay dahil sa multo. May sakit pala ito sa puso na hindi alam ng pamilya. Sinasadya ni Ryan na takutin ito gabi-gabi hanggang inatake sa matinding takot. Si Lolo Ramon naman ay kanyang tinali upang palabasing may humihila sa bahay. At si Jessa, siya ang susunod sana. Tahimik ang lahat. Akala nila ay tapos na. Habang dinadala ng mga pulis si Ryan palabas, huminto ito sa paanan ng hagdan. Ngumiti siya. Pagkatapos ay tumingin kay Miguel. "Hindi niyo pa rin ba napansin?" Napakunot noo si Miguel. "Anong ibig mong sabihin?" Tumawa si Ryan. 13 ang baitang ng hagdan. Lagi niyo sinasabing sa mata ito nagtapos. Dahil yun ang sinabi ko. Dahil hindi niyo man lang sinubukan bilangin. Natigilan silang lahat. Mabilis na binilang ni Miguel ang hagdan. Oro, plata, mata. Paulit-ulit. Pagdating sa huling baitang, plata. Napatakip ng bibig si Hana. Hindi pala sa mata nagtapos ang hagdan. Plata ang huling baitang. Ibig sabihin, mula sa simula, walang sumpa.
walang malas. Lahat na nangyari ay bunga ng isang kasinungalingan na paulit-ulit nilang pinaniwalaan. Napaluwa si Lolo Ramon, isang maling bilang, at muntik nang maubos ang pamilya natin. Habang isinasakay si Ryan sa police mobile, napangiti lamang siya. Dahil alam niyang minsan, mas nakakatakot ang taong marunong gumamit ng takot kaysa sa mismong multo.